Award-winning child actor noon, nakilala sa mga teen-oriented show noong 1990s. Ngayon, balik telebisyon sa mga teleseryeng Dugong Buhay at Annalisa. Kaibigan Carlo Aquino, welcome to the program. Magandang gabi po, Tito Buhay. Kumusta ka na? Okay naman po, masaya. Nung huli tayong nag-usap ay ika nga nag-i-explore ka pa noon, hindi ba? Pagkatapos sunod-sunod ang mga proyekto, Mater Dolorosa, Shake, Rattle and Roll 14, Death March, Dugong Buhay, ngayon Annalisa. You are blessed. Opo. Nagpapasalamat po ako. Tsaka lahat ng yun, tinatanggap ko po ng may humbling na talagang napakasarap ng pakiramdam na mabigyan ulit po ng pagkakataon. Dagdagan pa natin ng MMK. Opo, Di ba? Opo, kasama ko po dyan si Lester Liansang. Kambal po kami doon. Kailan ito mapapanood ng sambayanan? Wala In the pa next po. few weeks. Opo. Okay. Pero alam mo, Carla, I was talking to you off cam. Sabi ko nga, what was inspiring about that article that I read was when you started to talk about yung pinagdaanan mong journey, na parang pinaparusahan mo yung sarili, that you were not good enough, your insecurities. Ano yun? Where was it coming from? Hindi ko nga rin po alam pero na-overcome ko po yun dahil sa sobrang pagmamahal ng pamilya ko at saka ng mga kaibigan ko. Hindi talaga bumibitaw, hindi ba? Opo. Pero may mga pagkakataon talaga. Sabi ko nga, importante itong pag-uusap para sa mga bata na nanonood sa ating pag-uusap. Kasi minsan, tayong pumapatay sa ating mga pangarap dahil I'm not good enough. Opo. Di ba? Dapat Hindi ako maputi, hindi ako matangkad, hindi ako magaling. Inuunahan natin kagad yung ating mga sarili. And it's inspiring because it happened to you. Opo. Ngayon po, mas naging komportable na ako sa sarili kong balat, sa talento pong ibinigay sa akin ng Panginoon. Yeah, at tingnan mo naman ang nangyayari, hindi ba? Before you used to be so conscious about your height, for example. Pero napakatangkad mo naman pag talento ang pinag-uusapan. Hindi ba? Salamat po, Tito. Parang ang sarap ng kwento mo dahil maraming nag-iisip ng negatibo tungkol sa kanilang sarili. Ang sasabihin, if Carlo did it, I will do it. Di ba? Mawalan ka lang po ng takot. Dapat lagi ka lang proud, saka laging matapang sa buhay. Oo, importante. Importante yan. And you have to keep on talking to yourself. And then, tama ka nga, yung support system dapat malakas. Meron kang pamilyang hindi bumibitaw at mga kaibigan. Sa mga kaibigan, katulad niyo po, Tito Maraming Buhay. salamat, Carlo. Totoo yun. Hindi, pag-usapan natin ng Annalisa, tinatangkilik ng madla ngayon. And you play a very important role. Ikaw si Makoy ba? Opo. Oo, ikaw yung may hawak ng sikreto ng mga karakter at kung sino ang kumidnap, di ba? Opo. Kay Annalisa. Ako po si Makoy. Ako po ang kumidnap kay Annalisa dahil sa pagmamahal ko kay Abad. Okay. Gusto ko naman yung pagkasabi mo, pagmamahal ko kay Abad. Yung proseso mo bilang isang aktor, nakita ka namin bilang isang child actor. And then, yung journey mo to where you are today. Nabago ba ito? Opo, kasi ngayon dati naman po may importansya, pero ngayon mas nagfo-focus na ako, tsaka yung importante po kasi rin para sa akin sa tingin ko yung work ethic. Kung may talento ka pero hindi ka naman nagtatrabaho ng mahusay, wala rin yung talento. At saka yung ethics na yan, kasama dyan yung pagdating sa oras, alam mo ang script, alam mo yung role. Pero yung proseso mo, Carlo, meron ka bang technique? Yung kung paano ka umatake halimbawa sa isang role? Feeling ko po automatic sa akin . Basa lang po ako ng basa. Pag action, pasok po ako kaagad. Kung may hindi man po ako nakukuha, nakikipag-usap po ako sa director, kila Direk Ted, kila Direk Cathy. Saka malaking tulong din po yung mahuhusay din yung mga co-actors ko. Pero yung technique, halimbawa na humuhugot ka doon sa mga personal mong karanasan, o di kaya sa script lang, saan ka pumupunta? Do you go to the story? Script po. Sa script. Po mismo. Kasi one time si Cherry Pie, and I were talking about yung process ng an actor. Sabi niya, gumagamit lamang ako ng personal na karanasan pag said na ako. May mga ganun din pagkakataon na minsan po sobra na yung nararamdaman nyo. Gagamitin ko po yun kapag kailangan sa eksena. Okay. Magpasalamat ka at mangumbida ka na sa lahat para sa Annalisa. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta ng Annalisa. Sana po ipagpatuloy nyo dahil pinaghihirapan po namin maigi na magustuhan nyo yan bago po yan mag-TV Patrol. And every time you see Andrea Brillantes, naalala mo ba ang sarili mo? Di ba? Iba po yung iba yung focus ni Andrea sa trabaho. Pag wala siya sa set, naglalaro. Pero pagdating po doon,
alam niya kung ano yung gagawin niya, alam niya yung mga dialogues niya. Nakakatuwa na makakita na, at saka ang talas eh. Yung mga ka-eksena po niya, bawat binibitawan, may binibigay siyang mga reaction. Totoo. Opo. Matalino. Ako nga I did an interview with Andrea, mga kaibigan. Ayaw niya magsimula ang interview hanggat naroon ang kanyang parents. Ganun din po ako nung kabataan ko. Bakit? Hindi ko po alam eh. Siguro, hindi ko po ma-explain. Kahit po pagka nagsushow ako or may MMK ako kasi before sinasamahan nila. Okay. Lumalayo lang sila. Opo. Ganun si Andrea. Kahit daw pag umaarte siya, hinihiling niya sa kanyang mga parents na huwag lang sila doon sa harap kasi hindi siya makaarte. Nakakatuwa naman. No, but aside from acting, meron kang mga negosyo. Nakakatuwa rin ito. Opo. Ano ito? Talk about it. Itong food, itong van mo. May food truck po ako, yung Big Bite Avenue. Nagsiserve po kami ng burgers, nachos, pasta, tacos. Wow! Ngayon po, nasa kami, Shaw Boulevard, Liberty Mall. Sana makapunta yung mga Ano ito? Umiikot ba ito? Itong van na ito? Opo, minsan... Hindi siya permanente? Hindi po. Oh, what a wonderful concept. And then, malay mo, diyan ka talagang makatayo ng mall, di ba? Mall agad. Mall agad yun. Ang love life, kumusta? Masaya po. Matamis at hindi pangkaraniwan. Ganda naman. Matamis at hindi pangkaraniwan. You deserve all the happiness, Carlo. Halimbawa, kung may pelikula ngayon sa buhay mo, Carlo Aquino, bigyan mo ng titulo. Ngayon, ngayon, na nag-uusap tayo. Musika lang. Musika lang. Sarap naman. Musika lang, matamis at hindi pangkaraniwan. Carlo, maraming salamat. And congratulations. At sana'y tuloy-tuloy pa ang iyong tagumpay. Dahil isa ka sa pinakamahusay na artista. Hindi lamang ng iyong henerasyon, but of all time. Thank you po. Totoo yan. Carlo Aquino, ikaw na. Ikaw na, Tito Boy.